Alam nyo, marami na po nagsasabi na itong impeachment ni Vice President Sara Duterte ay waste of time lang po. Dahil kumbaga ito wala po itong pupuntahang iba kundi sa dismissal. Dahil nga ang sinasabi nila, yung burden of proof po ay nandun sa prosecution. Pero hanggang sa ngayon po, ang dami na po nilang inilabas na witness pero parang wala na rin pong wala man lang isa ang nagsasabing mukhang yun yung magiging dahilan para nga po ma-convict itong si Vice President Sara Duterte. Kahit nga po yung NBI director nga pong si Matibag, nilagay na rin po ilang witness para masabing credible or very credible yung tao na yun. At yun ang, kumbaga, yung isa sa magiging alas nila para nga ma-convict itong si VP Sara. Pero ang nakakapagtaka rito, imbis na yung NBI maging impartial, hindi siya bias, kung ano lang po yung nakuha nilang report para sa pagiging witness, dapat yun lang po yung kanilang, yun lang yung nagiging purpose nila pagdating po sa hearing. Pero parang ang nangyayari ngayon, nakikipagkuntsabahan po ang NBI kasama sa prosecution dahil sinasabi po ni Melvin Matibag ng NBI, dapat daw maano na si VP Sara dahil sa ginawang threat nga kay Bongbong Marcos. So, hindi naman po siya yung judge para magbigay po ng verdict, pero alam niyo yun, nagbibigay na kaagad siya ng conclusion na talagang guilty si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat dito umaksyon na si Chis Escudero at i-contempt itong mga to dahil nagbibigay po sila ng detalye pagdating nga. Kumbaga sa nagiging subjudice na to dapat to mabigyan na ng contempt itong mga to dahil hindi po dapat yan ang ginagawa ng prosecution. Hindi gaya ng ginagawa po ng defense team ni VP Sara na quiet lang po sila, tahimik lang. Hindi nila pinag-uusapan yung merit po ng kaso, pero yung prosecution po at pati yung nagiging witness nilang si Melvin Matibag, nagbibigay nga po sila ng gantong klaseng konklusyon habang gumugulong pa po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, pakinggan po natin tong balitan to kung saan nga po nananawagan na po ang prosecution kay Chis Escudero na na maging, kumbaga, maging i-acquit o i-convict na si VP Sara kagaya ni NBI Director Matibag. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow button, at the same time pa-like and share na rin po dahil wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Tulad ng prosekusyon, iginit ni NBI Director Melvin Matibag na dapat convicted na si VP Sara sa alegasyon pa lang ng grave threats. Sa usapin naman ng umano'y paglustay sa confidential funds, iginiit ng isa sa mga House Prosecutor na intensyonal ang paglima sa pondo ng bayan gamit ang mga peking pirma at pangalan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Malaking tanong para sa prosekusyon ng pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Andy Lim, Alejandro Piquet at iba pang naungkat sa paglilitis laban kay VP Sara. Katakataka rin para sa prosekusyon kung bakit pirmado ang mga acknowledgement receipts gayong alias o manong mga pangalan na ginamit ng mga tumanggap sa confidential funds. Kita nyo, hanggang ngayon pinaninindigan nila yung kabobohan nila. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapag-move on dun sa mga alias na pangalan. Ngayon, parang kini-question nila na paano doon napirmahan yung Mary Grace Piatos, Miko Harina, Andy Lim, mga alias lang yan. Kahit naman sabihin mong alias lang yung mga yan, tao pa rin po yung nag-receive niyan. Ginamit lang nila yung mga alias na yan para sa kanilang security, di ba? So, wala naman, kumbaga kahit naman anong ipirma mo doon, for as long as tinanggap mo yung reward money na yon para sa mga impormasyon na ibinigay ninyo, still tinatanggap pa rin yung acknowledgement receipt. At wala pa rin naman, kumbaga sinabi rin naman ng COA yan na yung acknowledgement receipt talagang tinatanggap pagdating nga sa liquidation. Dahil yan lang naman formality na natanggap nga po yung reward money kung saan man ginamit yung pera na yon. Pero dito parang dahil sa kabobohan nitong mga nasa prosecution, hanggang ngayon pinaninindigan nila yung Mary Grace Piatos hindi po tao. 'Di ba? Ganun kabobo itong mga prosecution na hindi nila maintindihan hanggang ngayon na
Kaya nga confidential yung pera, confidential funds nga yun. So ginamit yun sa confidential at para hindi po makilala yung tao. Kaya yung mga pangalan po talagang mga alias lang po. So talagang hindi natin maintindihan bakit hirap na hirap pong intindihin ng prosecution yung scenario na yan. So kaya hanggang ngayon nga, wala pa silang mapatunayan pagdating dito sa mga witness na inilabas nila dahil nga parang nagkikwentuhan lang sila kung ano yung procedure nila, kung paano niliquidate yung pera, 'di ba? Kung meron mang sabihin natin mga discrepancy, yun naman lahat na ano naman yun, naaayos naman yun dahil kalimitan na sinasabi lang naman ng COA, kulang ng requirements, kulang ng mga dokumento, pwede pang i-appeal sa Supreme Court. So hanggang ngayon, wala pa talaga sila napapatunayan na talagang guilty si Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginagawa na lang nila rito, puro propaganda. Kaya nga dito, nananawagan pa sila. Diba? Bakit kailangan mo manawagan sa mga judge? Ilatag nyo yung mga ebidensya nyo na sinasabi nyo na magdidiin kay Vice President Sara Duterte na siya ay guilty sa pagwaldas nga po ng confidential funds. Ang pagtingin ho natin, talaga meron pong intent to deceive. Hindi ba? Meron po talagang intent to talagang limasin yung pondo ng bayan gamit ang peking pangalan at mga peking pirma. Naniniwala rin si House Prosecutor at Representative Fridon na iilang tao lang ang pumirma sa mga acknowledgement receipts. Mga kaibigan, nakatali ang pangalang Pangulo sa 73 million on COA funds, on the first confidential funds. Nakatali po ang pangalang Pangulo sa kabuuan ng 448 million na pinapasoli po ng Commission on Audit. Alam nyo, yung mga pinagsasabi nito ni Ridon, hindi naman siya dapat ang magsasabi kung ano bang status ng kaso ni Vice President Sara Duterte. Hindi nga to abogado lalong hindi sa judge. Since yung impeachment nga po nasa korte na po ng Senado, nasa impeachment court na nga po, korte na po ng Senado ang magsasabi kung guilty or not guilty si Vice President Sara Duterte. Kaya nga po nililitis di ba? Hindi yan kagaya ng Committee on Justice ni Jerby Luistro o ng Quadcom na sila yung magsasabi kung guilty or not guilty. Kaya nga yan ang sinasabi ni VP Sara na hindi dyan sa House of Representatives dapat sagutin yung mga bintang nyo sa kanya. Doon sa proper forum, which is yung impeachment court. Kaya nga, ang burden of proof dito nasa kanila Pero dahil nga yung mga witness na nilalagay nila puro mga sablay, kagaya ng mga utak nila sablay. Kaya ang nangyayari, wala pa silang napapatunayan sa kanilang mga binibintang tungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ginagawa, puro propaganda. On confidential funds misuse. Maring ginigit din ng prosekusyon na kung may pagkakamali sa liquidation, dapat may pananagutan. Hindi lang ang gumawa kundi ang head of the agency na si VP Sara. Gayunpaman, kung si NBI Director Melvin Matibag na isa rin sa mga tumistigo ang tatanungin, sa grave threats pa lang dapat convicted na ang pise. Pero mas kaabang-abang raw ang sa unexplained wealth. Kaya ang paalala ni Matibag sa mga titistigo pa lang, matakot siguro sila kung magsisinungaling sila. Baka una-una dapat matakot kayo sa Diyos at sa taong bayan na sisingilin kayo eventually kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Para naman kay dating Senate President, Diba? Isa pa yan si Matibag, tingnan nyo, diba? Nung sinasabi niya yung grave threat daw ni VP Sara dapat convicted na. Diba? Since wala naman nakasampang kaso. Kung isipin nyo, diba? Tanungin nyo, balikan nyo yung naging hearing. Wala pong naisampang kaso kahit sa DOJ. Pero inamin ni Melvin Matibag na outburst lang po yun kasi may same scenario na ginawa siya, di ba? Na kumakalat sa online na meron siyang kaaway sa telepono at talagang binantaan niya talaga yung kanyang kausap doon. Pero anong sabi ni Melvin Matibag doon? Emotional outburst lang po yun kasi yung asawa ko buntis that time talagang dala ng mataas na emosyon kaya nasabi ko yun at pinagsisisihan ko po yung mga nagawa ko doon. So, hindi ba pwedeng ganun din yung nangyari kay Vice President Sara Duterte that time? Kasi yung kanyang chief of staff na kaibigan niya si Atty. Zulaika Lopez, ikinontempt nga ng mga tukmol na congressman. Tapos, this oras ng gabi gustong i-transfer doon sa correctional sa Mandaluyong. Isasama sa mga
presong babae na talagang may mga matitinding kaso. Samantalang si Atty. Zulaika Lopez, kinontempt lang dahil hindi nagustuhan ng mga kongresista ang tukmol yung sagot niya or talagang pinlano. Kasi sumasagot naman si Atty. Zulaika Lopez that time eh. Pero ang ginawa nung sympathizer ng NPA, kinontempt siya at yun nga, nagdiwang sila dahil talaga nasa plano nila yan. Naggalitin si Vice President Sara Duterte at nagtagumpay sila ron. So, gawa nga po ng emotional outburst. Yun po yung mga nabitawang salita ni BP Sara. At kung kay Melvin Matibag, dapat patawarin, di ba? Kumbaga, yun dala ng damdamin. Hindi ba pwedeng ganun din yung gawin kay BP Sara? Di ba? Napakasimple. Pero, so para sa kanila, dahil nga kalaban sa politika si BP Sara, para sa kanila, yung kanila, pag sila yung gumawa, okay lang. Pero kay BP Sara, hindi pwede yun. So, andyan yung talagang double standard yung ginagamit nila. So, ito, pakinggan naman natin itong si Franklin Drilon. Tungkol nga rito sa sinasabi ng prosecution na dapat maging guilty si BP Sara. President Franklin Drilon na dati ring Senator Judge sa impeachment trial laban kay former President Erap Estrada at late former Chief Justice Renato Corona ang tatanungin, nasa kamay lang ng Senate Impeachment Court ang magiging takbo ng paglilitis at hindi dapat panghimasukan ng Korte Suprema. Dapat hindi makialam ang Korte Suprema. Dahil sa maliwanag naman ang nakalagay niya sa ligang batas niya. This Senate as an impeachment court shall be the sole power to try. Tingnan mo rin itong tukmol na to, no? Dapat daw hindi makialam yung Supreme Court. Nakialam ba yung Supreme Court? 'Di ba dinismiss nga yung yung petition nila BP Sara dun sa House of Representatives dahil nga moot and academic na yun dahil nga naituloy na sa Senado yung impeachment ni BP Sara. So doon pala makikita nyo na hindi nang himasok yung Korte Suprema. Tapos ngayon wala namang petition na ilalabas yung Supreme Court para nga pigilan itong nangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte. Siguro may magpapile ng petition after po siguro dahil kung may makikita sila ritong grave abuse of discretion, malamang sa malamang may magpapile po dito. Pero dahil nga din sa sinasabi rin ni Franklin Drilon, nasa kamay nga po ng mga senator judges yung kapalaran ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, ang malamang sa malamang mapupunta po sa acquittal. Dahil nga po hindi makukuha po ng Senado o ng impeachment court yung 16 na boto, yun ang sinabi ni Chis Escudero, kahit paubusin nila yung minority, mananatili pa rin pong 16 na boto ang kailangan nila para maging masipa nila sa pwesto itong si BP Sara. So, naniniwala ba kayo na makakakuha po ng 16 na boto ang prosecution para pong sa guilty verdict ni BP Sara? Paki-comment down below naman po diyan kung naniniwala po kayo na ma-convict po ito si BP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.